Hello guys, I'm CJ Atonaga, your accountant, no? So will be discussing ngayon yung 1701Q second quarter ng mga mixed income earners. Hindi ko na finul, pero mixed tayo na 8% tax rate registered on the first quarter, meaning January uh, to March sila nag-register. So, hindi ko na siya masyadong i-discuss dito kasi alam ko naman, alam nyo na naman to kasi dati pa naman tayo nakapag-file. So, disclaimer tayo. Topic is for non-registered person. Ito ay guide only, not your actual filing. Again, so for those who choose the 8% tax rate and mixed income earners. So 1701Q, alam niyo na naman to na nasa COR natin. So first quarter natin or before April 15. So May 15. So dapat nakapag-file na kayo kasi eto kayo dito in between dito kayo nag-register. So nakapag-file na dapat kayo nung May 15. So kung hindi pa, mag-late filing na lang kayo online. So, ayan, second quarter on before the August 15. So, ano ba yung second quarter natin? Lahat ng sales natin from April, May, June. So, meaning meron na kayong sales buong months na kayo ng April, May, June. So, ang due date natin is August 15. So, third quarter is July, August, September, which is, ang due date is November 15. Ito nga no, na 8% natin is based on gross sales. Alam ko naman na alam nyo na yan. Dahil nakapagbasa na nga tayo. And ang atin 8% ay walang 250 dahil mixed income earner tayo. So, based on ating gross sales and the receipts and other non-operating, yung 8% natin. So, sabi dito, yung kaka-release lang na revenue regulation natin na kay BIR to, no? 3/2024 na ang gross sales ay accrual. Nung unang reporting natin is naka-cash basis tayo. So, mag-shift tayo to accrual kasi kaka-release lang naman yan. So, alam niyo na naman to, yung form na to na sales receipts revenue, yan, ay net of sales returns, sales allowances, and discounts. Alam niyo na yan. So, ito yung export summarized report from Shopee na order all. So, scan nyo na lang to para magkaroon kayo ng idea kung paano siya i-export, paano siya i-summarize para makuha natin yung summary ng income natin sa ating second quarter. So, ayan. So, ito yung sample ng ating orders. So, meron tayo dyang order ID, order status, tapos ang pinagbasehan ko na aking sales ay ang ating ship time. So, kung ang ship time natin yan, tapos, ito, na-ship out siya, kaya meron siyang date ng ship time, pero na-cancel siya because of the failed delivery. So, returned quantity natin siya. So, dapat wala siya dyan. So, kung wala siya dyan, ibig sabihin hindi natin siya sales kasi dapat natin tong i-total. So, kapag tinotal natin to, ito yung ayan, hindi pala yung original price. So, itong product subtotal. Kasi kung may, kunyari, itong si 30 pesos siya kung each product. So, 2, tapos magiging 60 siya. Okay? So, product subtotal, ito total natin yung product subtotal para makuha natin yung income natin na accrual basis. So, ito na yung na-summarize natin. Ang registration natin is March 15 kasi nga first quarter tayo, no? So, from March 15 to 30, ang product subtotal natin, yung wala pang mga discounts, is 54834. Less natin yung mga discounts. So, sa accrual, meron tayong 4759. So, minus lang. So, sales natin, less discounts. So, pwede lang natin i-less yung mga ang keyword is from sellers, seller voucher, seller discount, seller bundle discount, yon. So, kapag galing sa seller, pwede natin i-discount, i-less dun sa ating gross sales.
So, ganyan. So, in first quarter, nag-file na daw tayo ng 3954 based doon sa cash basis. So, ganyan. So, ang tax payment on the first quarter is 316 kasi hindi naman nagbubutal yung yung account. Pero dapat 8% siya netong 3954. So, ganyan lang siya. So, first quarter sales, first quarter payment natin siya. Ayan. Lang siya. So, alam niyo na naman to, dapat na ang BIR package natin is always the latest version. So, alam niyo na din to na 1701Q 2018 yung gagamitin natin. Then, if you fill out natin. So, ganyan siya. So, ayan na siya, 2024. Nandito na tayo. Tapos, second quarter na tayo. Hindi na tayo first quarter. Amended return, no. Then, ayan lang siya, no? Single proprietor, hindi na natin isasama yun sa income natin na i-present dito yung salary, okay? Income lang to ng ating business. So, ayan, mixed income natin. Yan, tapos lagay nyo lang yung other details. Alam nyo na naman yan kasi expert na kayo dyan. Dito na tayo sa ating second page. So, sa second page, so, ito yung summarize natin kanina. Meron tayo ditong 32,560 na ating total sales for the first and second quarter. So, pero nakapag-report na daw tayo ng 3954. So, 28,606 ang for second quarter natin. So, ang first quarter payment natin is yung 316. So, paano natin siya ilalagay dun sa form? So, ang sales natin for this, ito ay for the quarter lang. So, ito siya, 28,606. So, kung may other operating income, wala naman tayo niyan. So, ito yung total taxable income for the previous quarter. So, ito yun, yung 1701Q natin nung first quarter natin. Yan. Yang 3954. Same siya dito. So, 3954, yan, bali total niya is 32,560. Same. Tapos, ililist natin, wala tayong ililist kasi naka-gray area siya. Unlike dito na white area, white area, white area. Dito, wala talaga kasi bawal tayong So, ang total tax due natin is 2,605 kasi nga ito yung total natin. Pero, dahil nga nakapag-payment na tayo ng previous quarter o ng first quarter ng 316, ilaless niya yan. So, bale, ang total na lang na babayaran natin is 2,289. So, parang 8% neto. Kasi nga bayad na yung ito. Okay? So, ganun lang. So, ito na nga, no? Ito na yung ating sa first page. Meron tayo na 2,605 pero nagbayad na tayo 316 kaya ang babayaran na lang natin ay 22. So, ayan, no? I-click nyo lang yung validate. Then, kapag nag-validate na yan, pwede magpapakita na yung submit final copy. Alam niyo naman yan since nakapag-ganyan na rin naman kayo. So, dapat dito may 8% yan. So, ganyan. Ayan, subject tayo. Ay makaka-receive kayo ng confirmation. Pwede nyo nang bayaran sa Maya or any banks na accredited ni BIR na sabihin nyo na tanong nyo muna kung pwede magbayad doon nung inyong due. So, reminder lang to file and pay before August 15, 2024. Yun lang. Thank you and God bless. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like, share, and subscribe and watch the ads kung meron na. Thank you and God bless. YouTube channel is Outplus F Travel. Thank you.